Welcome to Faithful Life, the channel that digs into the giants of the faith, unearthing sound doctrine from the past to the present, and bringing the depth of Reformed theology right to your screen. Okay, naisip mo na ba kung gaano talaga kalawak at hindi maarok ang Diyos? Isang Diyos na hindi saklaw ng panahon, hindi kailanman nagbabago, at grabe, naroroon sa bawat sulok ng universe ng sabay-sabay. Mga tanong na parang sasabog yung isip mo kapag sinimulan mong pag-isipan, no? Talaga. At yan mismo yung mga paksa na tatalakayin natin ngayon. Ito na ang ikalawang bahagi ng ating 4-part series sa aklat ni Stephen Charnock, The Existence and Attributes of God. Oo, at para sa mga nakikinig, si Charnock ay isang Puritanong mangangaral. At ang mga Puritans, grabe ang lalim ng kanilang pag-unawa sa kung sino ang Diyos. At sa araw na ito, siya sa timin natin ang apat sa mga katangiang iyon. Ang pagiging walang hanggang ng Diyos, ang hindi niya pagbabago, ang presensya niya sa lahat ng dako, at ang kaalaman niya sa lahat ng bagay. Mga katangiang nagpapakita kung gaano siya kadakila at kaiba sa lahat ng nilikha niya. Sige, simulan natin doon sa pinaka-foundational sa lahat, yung pagiging walang hanggang ng Diyos or ang kanyang eternity. Oo. Yung sinasabi sa awit 90.2, mula sa walang hanggang sa walang hanggang, ikaw ang Diyos. Mukhang simpleng bersikulo, 'di ba? Pero kapag sinubukan mong i-digest, parang wow. Talaga. Kasi ang paliwanag ni Charnock dyan, simple pero sobrang lalim. Ang Diyos, wala siyang simula. At wala rin katapusan. Eksakto. Lagi siyang kung sino siya. At ito yung mahirap para sa atin i-grasp, hindi siya saklaw ng panahon. Paano hindi saklaw ng panahon? Well, para sa atin, may kahapon, may ngayon at may bukas. May past, present, future. Oo, laging may daloy. Sa Kanya, ang lahat ng iyon, parang isang walang hanggang ngayon lang. Nasa harapan niya lahat ng sabay-sabay. Grabe. So hindi siya tulad natin na naghihintay sa inaharap o inaalala ang nakaraan? Hindi. At doon pa lang, makikita mo na yung agwat, di ba? Lahat ng nilikha, halaman, hayop, tayo, may simula, may paglago. At may paghina, may katapusan. Pero ang Diyos walang ganon. Walang kabataan o katandaan. Walang-wala. Dito ngayon pumapasok yung pangalan na binigay niya kay Moises doon sa burning bush. Yung ako nga o I am? Oo, pansinin mo, hindi niya sinabing, ako ay naging o ako ay magiging. Ako nga, present tense. Isang pahayag ng kanyang patuloy walang hanggang pag-iral. Alam mo, may isang linya doon sa mga sinulat ni Charnock na sobrang tumatak sa akin. Itong ideya na tayo raw bilang mga tao ay may mas maraming kawalan kaysa sa pag-iral. We have more of nothing than being. Oo, medyo ang bigat pakinggan. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin doon? Mabigat siya kung iisipin mo mula sa ating pananaw, pero actually nakapagpapalaya siya. Ang punto niya, bago ka ipanganak, ano ka? Wala. Wala. Nagmula ka sa wala. At kung hindi dahil sa patuloy na kapangyarihan ng Diyos na sumusustento sa iyo bawat segundo, Babalik ako sa wala. babalik ka sa wala. Bawat hinga mo, bawat tibok ng puso mo, kaloob yan. Hiram lang ang pag-iral natin. Samantalang ang sa kanya, Ang sa kanya, orihinal, sarili niya, walang katapusan. wow! So, binabago nito ang lahat. Ang pag-iral ko pala ay isang patuloy na milagro. Isang regalo. At dyan nagiging praktikal ang doktrinang ito, di ba? Kung alam mo na ang bawat sandali mo ay kaloob mula sa isang walang hanggang Diyos, paano nito hindi babaguhin ang pagtingin mo sa bawat araw? Sige, kung ang Diyos ay walang hanggan at siya ang ako nga, parang natural na kasunod nito yung susunod na katangian. Yung hindi niya pagbabago. Immutability. Magandang koneksyon yan, magkaugnay talaga sila. Paano sila magkaugnay? Kasi para kay Charnock, ang hindi pagbabago ng Diyos ay resulta ng pagiging perpekto niya. Isipin mo, kung magbabago ang Diyos, may dalawang option lang. Okay, ano yung mga yun? Una, nagbago siya para maging mas mabuti, which means hindi siya perfecto dati. Imposible yun. Okay, gets. At yung pangalawa? Nagbago siya para maging mas hindi mabuti,
Which means, hindi na siya perfecto ngayon. Imposible rin yon. Okay. So anumang pagbabago, nagpapahiwatig yon ng kahinaan o kakulangan. Na mga bagay na wala sa Diyos. Kaya ang kanyang karakter, kanyang mga pangako, kanyang mga layunin, lahat yan matatag. Hindi nagbabago. Kaya pala sinasabi sa mga Kawikaan 19.21, maraming panukala sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang mananatili. Ang sa atin, pabago-bago, ang sa Kanya. Permanente. At ikinumpara na naman ito ni Charnock sa lahat ng nilikha. Sabi niya, tingnan mo ang mga bituin, nag-iiba ng posisyon. Tingnan mo ang tao. Araw-araw tayong nagbabago. Oo. Mula sa isang emosyon lilipat sa iba. Ang katawan natin, mula sa pagiging malusog, magkakasakit, lahat in a state of flux. Pero teka, paano naman yung mga kwento sa Biblia na parang nagsisi ang Diyos? Na parang nagbago ang isip niya? Paano yon? Magandang tanong yan. Yan yung tinatawag na anthropomorphic language. Ano yon? Medyo technical? Ibig sabihin, inilalarawan ng Biblia ang Diyos gamit ang mga salita at damdamin na may intindihan natin bilang tao. Para mag-gets natin. Oo, hindi ibig sabihin na literal na nagbago ang kanyang plano o ang kanyang kalikasan. Ang nagbago ay yung relasyon niya sa sitwasyon kasi nagbago yung mga tao. Ang reaksyon niya sa kasalanan ay laging puot. Ang reaksyon niya sa pagsisisi ay laging awa. Yung karakter niya hindi nagbabago. Gets. So, ang pagbabago ay nasa panig natin at yung tugon niya, consistent lang sa kung sino siya. Eksakto. Alam mo, sa mundong sobrang unpredictable na hindi mo alam kung sino ang pagkakatiwalaan, ang ideya ng isang Diyos na hindi kailanman nagbabago. Yan ang tunay na kapayapaan. Yan ang sandigan. Okay, so meron na tayong Diyos na walang hanggan at hindi nagbabago. Isang matibay na angkla. Ang tanong ngayon, nasaan ang angkla na to? Dito na ba papasok yung omnipresence? Dito napapasok yon, ang presensya ng Diyos sa lahat ng dako. At aaminin ko, ito yung isa sa pinakamahirap iproseso sa isip. At hindi ka nag-iisa. Ang linawin natin, ayon kay Charnock, hindi lang ito tungkol sa kanyang kapangyarihan o kaalaman na nasa lahat ng dako. Hindi lang yon. Hindi. Ang mismong esensya niya, yung pagka-Diyos niya, nandoon sa bawat milimetro ng espasyo. As in, siya mismo. Grabe, paano may imagine yon? May mga analogies si Charnock para dyan, di ba? Meron. Maganda yung sa kaluluwa at katawan. Sabi niya, hindi mo masasabi na nasa kamay mo lang ang kaluluwa mo. Oo naman, nasa buong katawan ko. Ganon din ang Diyos sa universe. Ang buong Diyos ay nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ng sabay-sabay. Ganap, hindi pira-piraso. Wow. Okay, pero may mas mahirap na tanong. Kung ang banal niyang esensya ay nasa lahat ng dako, ibig sabihin, nasa maruruming lugar din siya sa tabi ng isang gumagawa ng masama. Oo. Hindi ba yon nakakabawas sa kabanalan niya? At dyan pumapasok yung isa pa niyang analogy, yung sa sikat ng araw. Ito yung maganda. Ang sigat ng araw, di ba, kahit tumama sa isang basurahan o putikan, yung sinag mismo, nadudumihan ba? Hindi. Yung putik ang naliwanagan, pero yung sinag, malinis pa rin. Ganun na nga, ang physical o moral na karumihan ay hindi makakaapekto sa isang purong espiritual na esensya. Ang presensya niya sa impyerno ay bilang hukom. Ang presensya niya sa isang makasalanan ay bilang saksi. Pero ang kabanalan niya, nananatiling dalisay. So, may dalawang epekto pala to. Para sa isang taong gustong magtago habang gumagawa ng kasalanan, Nakakatakot. sobra. Kasi walang lugar na mapagtataguan. Walang madilim na kwarto, walang lihim na isip. Walang takas. Pero para sa iyo naman na tumatakbo patungo sa kanya. Ito yung pinakadakilang kaaliwan. O, sa gitna ng problema, ng tukso, ng kalungkutan, mas malapit siya sa iyo kaysa sa anumang kinakaharap mo. Hindi ka kailanman nag-iisa. At syempre, kung siya ay naroroon sa lahat ng dako, kasunod na dapat alam din niya ang lahat ng nangyayari. Dito na papasok yung omniscience. Eksakto. Magkakadugtong lahat yan. Ang kanyang kaalaman sa lahat ng bagay, At gaano kalawak ang kaalaman na to? ganap, lahat ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Hindi lang mga gawa, pati mga salita, At higit pa doon. pati yung mga pinakatagong motibo at kaisipan ng puso. Dito ako napapawaw sa sinabi ni Charnock, base sa awit 139.
Nauunawaan mo ang aking pag-iisip kahit sa malayo. Ang paliwanag niya, hindi lang alam ng Diyos ang iniisip natin ngayon. Alam na niya ang iisipin natin. Bago pa man natin isipin, bago pa mabuo ang salita sa dila mo, alam na niya ito ng buo. Paano nangyayari yun? Grabe. Kasi nga, ang kaalaman niya ay hindi tulad ng sa atin. Hindi niya ito natututunan o dinidiskubre. Ito ay bahagi ng kung sino siya. Dahil nasa labas siya ng panahon, direkta niyang nakikita ang lahat. May isa pa siyang analogy dito, di ba? Yung tungkol sa mga langaw sa loob ng kristal. Oo. Sabi niya, para sa Diyos, lahat tayo, pati ang puso at isip natin, ay parang mga langaw la loob ng isang sobrang linaw na kristal. Walang maitatago. Wala. Bawat galaw, bawat intensyon, hayag sa Kanya. Tinawag niya ang Diyos na kritiko ng puso. Nakikita niya yung mga detalyeng kahit tayo mismo hindi natin alam o ayaw nating aminin. At itong kaalaman na to may layunin. Hindi lang ito for the sake of knowing. Sabi ni Charnock, para ito sa paghatol. Oo, na ang bawat kasalanan, bawat maling isip ay nakatala sa kanyang aklat, hindi para kalimutan, kundi para ilabas sa araw ng paghuhukom. Hinahamon talaga nito yung konsepto natin ng private life. Parang walang ganon sa mata ng Diyos. Wala talaga. At iyon ang matinding tanong na iniiwan sa atin, di ba? Kung ang bawat iniisip mo ay naririnig ng Diyos ng kasing linaw ng pagsasalita mo, anong pagbabago ang gagawin mo sa panloob mong buhay? Wow, sige buuin natin lahat. Mayroon kang isang Diyos na walang hanggan, hindi nagbabago, laging naririyan at nakakaalam ng lahat. Grabe, nakakalula. At iyon dapat ang reaksyon natin, pagkamangha, paggalang, pagsamba. Ang mga ito ay hindi lang mga abstract ideas, ito ay mga katotohanan tungkol sa Diyos na ating sinasamba. At hindi pa tayo tapos. Sa susunod na bahagi, titingnan naman natin yung mga katangiang mas aktibo, ang kanyang kapangyarihan, kabanalan at kabutihan. Magandang abangan yan, dahil doon natin makikita kung paano itong dakila at transcendenting Diyos ay siya ring mabuti at makapangyarihan para sa atin. Sige, kaya para sa iyo na nakikinig, sa linggong ito, habang nabubuhay ka sa mundong puno ng pagbabago at kawalang katiyakan, paano kaya kung hahayaan mo ang katotohanan ng isang Diyos na hindi nagbabago at laging naririyan ang maging iyong matatag na sandigan? May mas titibay pa bang pundasyon kaysa riyan?